si Gutesa. Binubugbog ng gobyerno si Gutesa. Gusto nyo patunay? Ito, isa pa tong hinayupak na ito. Ayan, si Defensor. O, di ba? Hindi na alam kung saan pupunta. Hindi na alam kung ano pa ang sasabihin. Malapit na din itong makulong. Mga bossing, ayan daw, ang tauhan daw ni Saldico, no, yung ano pangalan nun, nakalimutan ko lang yung pangalan ng tauhan na sinasabi Tauhan daw ni Saldico at yung misis na buntis, binubugbog. Sa pilitan daw, dinala sa abroad. Hindi na alam kung ano sasabihin nito. Nung una ho, mga kababayan, ang naratibo ng hinayupak na to na lang. No, pinipigilan ko yung sarili ko Ang unang naratibo nitong tao na to, mga kababayan, is si Gutesa, tinatago ng Marines. Di ba? Si Gutesa, inaalagaan ng Marines. Si Gutesa, inaalalayan ng Marines. Yun yung sinasabi nitong si Defensor. Di ba ho, mga kababayan? Yun. Para ipamukha sa mamamayang Pilipino na nasa likod o back up ng ni Gutesa ang mga Marines, na pinapaniwalaan si Gutesa ng mga Marines. So iisipin ng mamamayang Pilipino, naku, nakatingnan mo yung mga Marines, nakakakampi na sa kanila. Diba? Iisipin ng taong bayan, naku, kapag nagkaroon ng malawakang rally, malamang magsibaliktaran na ito. At yun ang umpisa ng pagbaba ni Presidente Marcos, mga kababayan. Yun yung gusto nilang Sabi ni Arame, mga duwag kaming mga DDS, saan location mo? Gusto mo 3 kayo, 1 ako? Yun. Halika, pumunta ka na dito. Dali, kumuha ka muna ng passport. Duwag naman kayo, di ba? Takot kayo, oo. Aanga-anga pa nga kayo, bukod sa duwag kayo, aanga-anga kayo, urong ang itlog ninyo. Uy, mga DDS, pang-comment section lang kayo. Di ba? Pang-comment section lang kayo, pero urong ang itlog ninyo. Takot kayo. Aminin nyo na sa sarili nyo yun. Sabi dito, tauhan ni Saldico, buntis na Esme, binugbog sa pilitang dinala sa abroad. Sino na maniniwala dito? Si Boss Mawanay? Si Boss Mawanay. Maghamong ka na lang, Arame. Maghamong ka nung nandiyan sa Pilipinas. Malamang patulang ka pa. Pero pag dito, malayo. No? 20 pesos na bigas nga, iyak kayo ng iyak Tapos pamasahe pa papunta dito. Magagaganyan pa kayo. Sino pa maniniwala ho dito kay Defensor, mga boss chief mo, sir? Di ba? Paulit-ulit lang ng ganon. Iba-iba na ho yung naratibo. Ngayon, nagmumukhang tanga na ho sa harap ng mamamayang Pilipino. Una, ang mga Marines, tinatago si Gutesa. Di ba? Ang mga Marines, sinusuporta si Gutesa. Nagsalita ho ang Marines. Ano sabi? Walang katotohanan na nasa amin si Gutesa. Ito ang kwento niyan. Yung bago niyang kwento. Si Paul Estrada, ang aide ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico, at ang asawa nitong buntis ay binugbog umano at sa pilitang dinala sa ibang bansa. Sabi, gamit ang peking pasaporte upang hindi makapagtestigo sa flood control. Iskandal. Diyos ko po, yan na naman. Nasa ibang bansa na ngayon, ha? O baka kayo mismo ang nagtatago kay Gutesa at kayo mismo ang nagtatago diyan sa mga yan. Di ba? Dahil natatakot kayo na yung una pa nga lang labas ni Gutesa, putik Mahilo-hilo na kayo Mahilo-hilo na si Gutesa kung paano sasabihin doon sa kanyang mga salaysay Sabi ni Sang Kapunta to the Moon, Mark, umiiyak na si Arame. Arame na siya iyak. Di ba? Mga kababayan, inihayag ito ni dating ang kalusugan Representative Mike Defensor sa panayam ni Edwin Lasierda sa programang The Spokes ng Bilyonaryo News. Unang lumutang ang pangalan ni Estrada, ng idawit ni Orly Gutesa nang umano'y tumatanggap kasama si Mark Tiksay ng mali-maletang pera kay Saldico. Tapos ngayon, syempre kailangan nila ng konting panahon. Ay, konting panahon ba? Ilang buwan na panahon, no? Di ba? Para yung sasabihin ni Saldico,
tumugma doon sa Gutesa para yung Gutesa mag-materialize. Mga boss, yung palanghong mga sinasabi ni Orly Gutesa, doon mismo sa Senado, si Marcoleta lang ang nag-iisang naniniwala. Tsaka po, mga DDS, mga boss chief mo, sir. Sila lang sino ba paniniwala pa dyan? Di yung mga uto-uto, ganong kabilis po silang mga utuin, mga kababayan. Yung pulburon video nga, paniwalang paniwala Ilang linggo lang pinag-usapan. 1, 2, hanggang ngayon, ano nangyari? Wala pa din, mapatunayan. Hanggang ngayon po, puro gawa-gawa pa din ang istorya ng mga DDS. Eto, hilong-hilo na. No? Pagkatapos nito, mga boss chief mo, sir, kasama na itong si, tingin ko, kasama na itong si Defensor sa makakasuhan ng sedisyon. Tingin ko yun, mga bossing. Sinabi ni Defensor na may kinalaman umano ang ilang personnel ng National Bureau of Investigation. Putek na yan, pati NBI, nadamay na. Active government operatives sa paghawak at paglipad sa mag-asawa palabas ng bansa. Hindi na alam kung ano sasabihin. No? Biruin nyo yan, si Marcoleta at ito pong si si Marcoleta at itong si Defensor. Pareha silang sinasabi ni Ramon Tulfo na kasama doon sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno ng Pilipinas, mga bossing. Si Marcoleta, ang naratibo nung una is, may 5 milyon na nakapatong daw mga kababayan, sa ulo ni Orly Gutesa. Sabi ko sa sarili ko, sino naman ang magpapatong ng 5 milyon sa walang kakwenta-kwentang mga sinasabi ni Orly Gutesa? Ako hindi ako mag-aaksaya ni piso. Jesse, hinayupak na yan Kung makikita nyo po yung taong bayan, kung ano ang reaksyon sa mga sinasabi ni Orly Gutesa, matatawa ka na lang di ba? Kung nakikita mo na gano'n ang reaksyon ng mamamayang Pilipino na pinagtatawanan yung mga sinabi o salaysay ni Orly Gutesa, mag-aaksaya ka ng 5 milyon? Ay hindi. Sige, bahala kayo dyan. Sabihin nyo nang sabihin kung ano ang mga gusto nyo sabihin, hahayaan ko lang pagtawanan kayo ng mamamayang Pilipino. Dahil pagka ganyan, kayo na mismo ang nagsisira sa sarili ninyong naratibo. Di ba? Magkaiba sila ng ng sinasabi. Si Orly Gutesa daw may patong na 5 milyon sa ulo at si Defensor naman hawak daw ng Marines at inaalagaan daw at sinusuportahan daw ng Marines etong si Orly Gutesa. Tapos ngayon mga kababayan, binubugbog na daw Binubugbog na daw at ipinadala na daw po, pati daw po yung asawang buntis, pinadala na daw po sa ibang bansa, mga kababayan. Ilang si Defensor. Tuloy ko. Sinabi ni Defensor, na may kinalaman umano ang ilang personalidad o ang ilang personnel ng National Bureau of Investigation at active government operatives sa paghawak at paglipad sa mag-asawa palabas ng bansa. Bago daw lumipad, before lumipad sa Chile, before lumipad sa Chile, they were in Taiwan, if I am not mistaken. Binugbog yung mag-asawa. Yun yung claim ng wife, parang sa pelikula lang, kapag ka-DDS ka, papaniwalaan mo ito. Di ba? Pagka DDS ka, papaniwalaan mo ito, mga kababayan. Yung utak mo, syempre, madaling mauto. Ay naku, kawawa naman. Ay, grabe talaga tong gobyerno ni Marcos. Ang sama-sama ng gobyerno ni Marcos. Yung mga DDS, Diyos ko po, ang bilis niya mauto. Before lumipad sa Chile, they were in Taiwan, if I'm not mistaken. Binugbog yung mag-asawa, yun yung claim ng wife. Kasi yung Paul and the wife magkasama and yung wife is pregnant. Ngayon daw, nabugbog uli. Ang sabi, kino-quote ko yung nagsabi na may mga active personnel daw, may NBI. Kung ako bumubugbog dyan, hindi ko na patatawagin sa iyo. Di ba? Kung ako bumubugbog dyan, hindi ko na gagawin makatawag pa yan.
Kung ako may hawak diyan, hindi ko na gagawing makaano pa yan. Dahil nga, kumbaga, ayaw kong malantad yung mga sasabihin nila. Eh, tegi na yan. Hawak ko na, binabanatan ko na, inaano ko na eh. Kung saan-saan ko na idinala eh, di ba? Hindi ko na hahayaang makapagsalita o tumawag pa kay Mike Defensor yun. Eh eto, base doon sa asawa, binubugbog daw sila at nasa ibang bansa na daw sila. Nung lumipad sila, may mga hawak silang passport but I think they were anticipating na baka ma-cancel yung passport nila in lieu of investigation. Ang layo na ng inano ni Defensor, ano? Ang layo na ng wento ni Defensor, mga kababayan, kung ano-ano na pumapasok sa ulo. No? Kung ano-ano na ho ang pumapasok sa ulo ni Mike Defensor. Hindi na kayang isalba yung sarili niya. Dahil alam niya, pagkatapos ng lahat ng ito, mga Boss Chief Amo, sir, eh tingin ko kasama siya doon sa mga makukulong. Kasama siya doon sa mga kailangan magbayad. Ready na ang warrant sa December 50. Oo.